nga, pauwi po kami ngayon sa Manila at habang bumabiyahe kami, syempre, nanonood pa rin kami ng mga updates sa YouTube. And nakita natin sa live ni Kanoli yung about sa live ni Kalingap Dan kaninang gabi. So may mga nasabi si Kalingap Dan na topic nila ngayon sa live, which is lagi naman. So ano ang explanation mo doon, Kalingap Dan, kung bakit nasabi mo yung mga ganun na ikaw yung topic ulit ngayon at bakit mo nasabi yung mga ganun? Para lang alam ng mga tao na syempre saan nanggaling yun. Saka nag-live ako kanina, di ba? May nag-comment doon na galit sa'yo si Kanoli. So tama-tama ipaliwanag mo kung bakit, ano ba nasabi mo? Ayun, meron din ako nababalitaan kasi na ni-release na yata yung clip kong yun. At yun nga yung nasabi ko na squatter or squammy, pero wala po kung tinutukoy ng tao or sino man. Ang tinutukoy ko doon yung mga yung mga bashers na sa loob o lagpas ng isang linggo walang tigil ang pangbabash, panggugulo, pangdadamay dun sa yun nga kay Jenny, yung mga pictures nilalait-lait nila, nangahalungkat. Kung babasahin mo talagang mapapaisip ka talagang anong klaseng tao ba or anong pinag-aralan ba ng mga yun. Kasi grabe, sobrang below the belt. Talagang foul talaga kung foul. So kaya naisabi kong squatter kasi parang hindi nila pinag-isipan yung mga sinasabi nila, hindi, walang pinag-aralan dahil talagang siguro nababasa naman nila yan pero tinotolerate ko sila kasi madami sila, pinagtatawanan nila. So ako may nasabi lang na isang word lang na ngayon pinagpipiestahan na naman nila yung squammy nga. And bumalik din sa akin yun kasi ako laging masama. Siyempre lahat ng sasabihin ko sa kanila masama, walang tama. At gusto ko lang ipaalala sa kanila na madami sila, ilan lang tayo, ilan lang tayong lumalaban or humaharap sa kanila dahil mali na rin yung ginagawa nila. Pero yun, hindi natin sila pinapansin, hindi ko pinapansin yung mga ginagawa nilang pambabash kahit nagcha-charity lang ako or ini-ignore ko na, tahimik na lang. Pero ayaw tumigil, na-react yung iba. Yung iba comment ng comment, tuwan-tuwa sila sa mga ginagawa nilang panlalait, sa mga ginagawa nilang kwento. So pag ako sumagot biglang mayabang na, nagbago na or i-invalidate nila yung na-feel mo. Dapat sila lang ang pwedeng magsalita ng masakit. Wala na akong karapatan na ipagtanggol yung sarili ko. Sila lang ang tama. Wala nang karapatan na magsabi ng yung damdamin mo. Lumabas ka na. Lumabas ka na. Saan? Nasa gitna ka na. Ayun. Ha? Sige. Ba't kinakabahan ka, Kuya Bro? Ang layo! Akala ko, yun, nasa gitna pala yun. Hindi, ano lang ako, defensive. Nasaan na? Nawala tuloy tayo. Sige lang. Parang wala silang pakialam sa nararamdaman natin. Naramdaman mo? Nararamdaman ko. Alam namin na partner ko. Ayoko na i-mention yung pangalan niya kasi nagiinit yung dugo nila pag naririnig nila yun. So ayun, parang unfair lang nila. Sobrang dami nila. Isipin mo paano natin hinahandle, di ba, na parang tapos nanahimik lang tayo ng parang wala lang, nasubukan natin matapos lang sa pananahimik natin hanggang mawala issue. Kaso yun nga, lalong umiinit. And kanina sumagot lang naman ako ng ganun kasi yun nga, pinaglalaban ko or pinagtatanggol ko ng partner ko dahil nadadamay na yung anak niya. At syempre yung binubuo kong pamilya is kailangan ko talaga ipagtanggol. Yun nga, dahil sa pagsasalita ako ng isang word lang, napansin nila na hindi nila nagustuhan, minasama na nilang lahat. Pero pag sila nagsalita, kahit anong wala, kahit anong sabihin nila, kahit anong pang babalasubas nila, sige, okay lang, tatawanan lang ng iba, ito tolerate pa, gagatungan pa. So ayun lang, parang lahat na lang sobrang sama natin, sobrang sama ako. Parang ano bang nagawa ko sa inyo? Nandun na tayo sa naloko kayo sa term na lagi nyo sinasabi manloloko ako, edi ayun, naloko ko kayo dahil hindi ako umamin agad na may nabuntis na ako. Pero
blessings kasi yun. At hindi mo naman sinasadya yun? Hindi naman sa hindi sinasadya kasi ginusto namin ni Jenny. Sa ba yun? Oo. Talagang hindi ko pinagsisisihan yun. Wala akong pagsisisi sa part na yun. Ang sa akin lang is yun nga, naitago ko sa kanila, Kalinga Prab. Yung paglilihim kasi na yun, hindi naman para sa sarili mo. Hindi, ang dahilan talaga ng paglilihim ko is gusto kong ituloy yung love team kasi nga para makatulong. Hindi na nila naiintindihan kasi yun, hindi na yung naiisip nila, iniisip na ginamit ko sila, kaya tinago ko. Actually, gusto ni Jenny ituloy yung love team kasi gusto niyang matuloy ang suporta kay Joy kasi gusto niya si Joy dahil nababaitan siya. Deserve din ni Joy. Kaso, nag-iba na yung pananaw ng tao ngayon. Ang tingin nila na ginamit ko sila para magkaroon ako ng sarili. Ngayon, ang views, ng sponsors. Pero, hindi ko naman tinatanggi na nagkaroon tayo ng ganun. At pinapagpasalamat ko yun. And yung kay Canoli, gusto kong marinig sana to ni Canoli na yung sa term ko kanina or ano yung nasabi ko na kinakagalit niya. Wala naman ako ibang ibig sabihin nun. At kung nasaktan siya sa feeling niya, binaliwala ko yung pagsuporta nila, pag-sponsor. Kasi yun yung sabi niya sa live niya na nasaktan siya dahil parang binabaliwala ako. Hindi. Sobrang lahat naman ng binigay niyo ay natatandaan ko yun at pinagpapasalamat ko yun dahil napakalaking tulong ng pag-sponsor nila sa mga tinutulungan ko. Napaka-bukal sa puso nila yung pagtulong. Kaya ayun, sobrang thank you sa inyo at sana ewan ko kung ano yung nakarating sa kanya or siguro napanood niya at na-misunderstand ng iba or ewan ko, basta wala kang taong sinabihan na naman akong tinutukoy. Kung may tinamaan, edi guilty sila. Pero yan, ang hirap lang sumagot kasi talagang lahat gagamitin sa'yo. Ikaw laging masama kahit pinagtatanggol mo lang naman. Pero Kalayabdan, part mo. Sa nangyari ngayon, mas lalo pang uminit. Yun na nga eh. Ngayon, parang tanongin kita, baka mamaya bibigay ang kalusugan mo, kakaisip o ano man yung naapektuhan na din syempre yung kalusugan ko na ang hirap pag-stress. Ang lakas maka-stress, maka-haggard. Ito lang masasabi ko, huwag mong masyadong isipin kasi totoo yan, talagang nakaka-apekto yan sa kalusugan mo. Hanggat maaari dalhin mo ng maayos para di ka hirap kasi pag tahimik ka, mabash ka pa rin. Ano na lang, tahimik na lang din kasi meron ka sasabihin. Madami naman din kasi nangungulit na magsalita ka. Yung mga reactors na nagpifesta, ang laki na ng kinita ng reactors sa Team Brooks, Size 1, mga reactors dyan. Pag di ka magsalita, sabi nga nung sabihin, iniiwasan mo yung issue. Tapos pag nagsalita ka, kahit anong word sabihin mo, masama ka na. Mamasamain nila yun. Kahit mahinahon ka magsalita, kahit galit ka magsalita. Syempre guys, yung the way ng pananalita namin, nagre-reflect lang din yun sa mga nakikita at nababasa namin. Hindi po kami robot na makokontrol din po ang damdamin gaya po. Kayo nga eh, hindi nga kami nag-react kung anong masasamang sabihin o masasakit na sasabihin nyo. Pero pag kami magsalita ng hindi naman talaga foul or masakit sa inyo, pag di nyo lang nagustuhan, mamasamain nyo na. Kaya sana maging patas din kayo. Isipin nyo, napakarami nyo nagtutulong-tulong kayo. Tapos yun, ganyan kayo. Ilang Kalayabdan, sa sunod, huwag ka na magsalita. Hindi naman na talaga. Pero nasabi mo na lahat. Di, wala naman na yung labas na sa live mo. Sa ako doon yung talagang umamin ako, tapos inamin ko yung totoo. Tapos nasana ako doon. Syempre, dinadamay nila yun si Jenny at yung pamilya ni Jenny. Hindi ko pinagmamalaki yung background ni Jenny kasi may mga comment porket politika, magyayabang na ako. Wala ka labas ako doon, hindi naman ako parte ng pamilya nila para ipagyabang ko na sa politika kami. Wala po sa estado ng buhay yan. Wala yun doon. Ang point ko, nadadamay sila kasi wala man silang kinalaman, binabastos nila, binabalahura nila. And kaya ang point ko sa sinasabi kong respetadong pamilya sila, kasi ang tingin sa kanila dito talagang kasi politika sila. Pero hindi ko pinagmamayabang yun at wala akong doon, wala akong ambag sa buhay sa pagiging politika nila. Ang point ko lang, huwag nilang idamay. Kasi labas naman, di man sila kalingap eh. Diba?
diba? So, masama bang sabihin mo na galing squatter? Hindi, kasi kung babasahin mo talaga lahat, wala ka namang sinabi pangalan. Professional sila, buti kung constructive criticism, kaso talagang panglalait na pati yung mga pictures ng past ni Jenny, nilalait na. Talagang, di ba, hindi na rin tama yung ginagawa. Tapos isang word lang sinabi ko, squatter. Pinagfiestahan na naman. Another content na naman para sa iba. Nyo na ako na naman yung kawawa, talagang yung durog na nga, tapos wala nang kalaban-laban. Pero grabe pa rin kayo. Laban lang tayo. Ibig sabihin, hayaan na natin sila. Pero wala, di naman ako dito bibigay. Ang sa amin lang is, nakakalungkot lang na yun lang talaga ang asa mo sa dulo. Kayo no? Pamilya lang din na magtutulungan. Alam mo naman, nasasaktan ka ngayon sa mga nangyayari, pero kaya mo yan. Gusto ko lang. Actually, masakit talaga kasi limitado lang ang pwede nating sabihin sa labas. Yun na nga eh, sila kasi limitado lang para sa protection ng iba. Sila kasi kahit anong sabihin nila okay, pero tayo kailangan natin maging mabait pa rin kahit gusto mo nang itama yung mga dapat, sabihin yung mga dapat, pero dapat magmukha ka pa rin mabait, yung maayos pa rin yung pananalita mo para lang. Pero wala, may makikita pa rin sila, iti-take nila as negative pa rin, kaya wala, ang hirap. Naintindihan kita, no? Alam ko naman, parang naiiyak. Di naman ako naiiyak. Parang naiiyak. Di mo iiyakan yung mga yan. Diba? Sabihin nila mayabang na naman kasi iba yung tono mo. Iba yung tono, sabihin mo may pinagmamalaki. Hindi, mahirap po talaga magbigil pag di mo talaga masabi lahat. Siyempre, pagdating sa sa pamilya mo, ibang usapan naman yun. Parang kung ako nang babash nila, okay lang. Pagkausapang pamilya talaga. Pero sa mga totoong nakakakilala dyan, salamat at nagsusuporta at nakakaintindi sa amin kahit na sobrang dami na ang nagagalit sa amin. May mga tao pa rin nandyan. Salamat sa inyo. Sa sponsors, hindi ko kayo hindi ko kayo parang binabaliwala, hindi ko kayo tinake advantage lang na pagkatapos nyo ako supportan or sponsoran, babaliwalain ko na kayo. Hindi ganun. Lagi ako nagpapasalamat sa inyo, at lalo na sa mga marathoners sa channel ko. So salamat sa pagpupuyat nyo, salamat sa binigay nyong oras na mag-marathon sa akin. At ayun nga, sana hindi nyo naman naramdaman na sayang, kasi nakita nyo naman na nakatulong tayong lahat sa mga tao ditong Kapuspalad, diba? Kaya sobrang pagpapasalamat ko pagpapasalamat ko sa Danjoy. Yan lang naman kaso ayoko humantong tayo sa ganito na bakit parang tayo ning nag-aaway-aaway. Parang ako na yung kalaban nyo, tapos parang ako na yung kontrabida, diba? Nakakalungkot lang, walang nagtatanggol sa atin, walang ibang sumasagot na bukod kay Kuya Bal at kay Kalinga. Kulang ang nalalaman kasi nila. Ate Edna. Salamat. Pero ang masakit doon, di nga tayo pwedeng magsalita talaga. Salamat kay Tita Edna, Kuya Bal, Kuya Kalinga Prab, na nandyan, na pinagtatanggol tayo. Kaya yun, mahirap lang din sa side natin na wala tayong tamang gagawin sa kanila sirang-sira na talaga tayo. Kaya bahala na kung anong mangyayari. Napalis na tayo ng iba sa Kalinga. Parang grabe yung ginawa natin, para tayong kriminal na sa paningin nila. Kaya ewan, tama na. Ako nang makiusap, humingi ng pasensya, tapos na basta kanuli, pasensya na kung naging napasama napasama ang mga nasabi ko. Kaya ayoko talaga magsalita sa mga issue kasi mahirap may masasabi ka talagang hindi mo rin talaga minsan naiisip kung tama o mali, kung ano yung magiging epekto. Kaya mas gusto ko na lang tahimik, kaso wala, nandyan tapos na at panibagong issue at may mga dadagdagan na naman nagalit sa akin. Kaya nadya na naman. Ito, last na, pahinga muna tayo. Parang kasunod yun lang gagawin. Kahit Johanna, ganun yung gagawin mo. Ingat-ingat lang. Kasi maganda man ang sasabihin mo sa kanila, sumasama pa rin. Huwag ka na lang magsabi na ang dating sa'yo mayabang. Hindi naman. Hirap ng mga kagaya ng mga tao na galit sa atin. Hindi naman dapat.
ayun lang po mga kalingap. Ayun po muna. Kasi hindi tayo makapagbukas ng ilaw kasi masisilaw si Kalingap doon habang nagdadrive. Kaya madilim po. Hindi nyo sila makita. Basta pasensya na kay Canoli, sa major sponsors ng Danjoy, pasensya na. Ayoko talagang masaktan yung nararamdaman nila sa nangyayari ngayon. Tapos na nasaktan ko na sila, nagmahal sila, nagsuporta, nagbigay ng perang pinaghirapan nila. Kaya doon, nagsasorry ako doon, diba? Parang inaamin ko may pagkakamali ako sa nangyari doon. Pero sana dalawa naman kayo nandun, hindi lang naman ikaw. Sana hindi na paulit-ulit laging uungkatin ng uungkatin. Diba? Hindi naman basta sana basta sorry sa mga major sponsors ng Danjoy, lalo na sa mga napalapit sa akin, ng mga nakakausap ko. Pasensya po ulit sa inyo. Kaya matapos man o hindi itong issue, hindi na po ako magsasalita. Nakakapagod na. Hindi nga ang ibig sabihin, yung nga magsasalita ka dahil gusto nila marinig ang sa panig mo. Kaya lang Pag nagsalita ka, mas masama. salita ka, mas lalo ka pang napasama. Kasi masama. Mahirap Pero wala ka sa sa tamang posisyon nakakapagod na. para sa atin sila para sa kanila Ay, pala naramdaman yung ganito akong stress. Hindi naman sobrang stress. Basta Dami nang iniisip. Wag na lang. Wag mo lang intindihin. So ayun muna guys, abangan nyo na lang din po ang aming mga message soon. Salamat po sa inyong lahat and sana po may mga maliwanagan din. God bless us all po.